Panoorin niyo po ito, mabuti mga kapuso. Kawawa po ang isang aso na nakuna ng video ng isa nating news scooper sa Taytay, Rizal. Itinali ang aso sa likod ng umaandar na tricycle, kaya halos makaladkad siya. Nakatutok si JP Soriano, eksklusibo. Ito ang video ng pinadala ng news scooper na si Michael Chua sa GMA News. Sa videong kuha sa Taytay, Rizal, kitang-kita kung paano halos makaladkad ang asong ito na itinali sa likod ng tricycle habang umaandar ito. Kitang hirap na hirap ang aso habang sumasabay sa tuli ng andar ng tricycle. Sa kwento ni Chua, nakita raw niyang sinabihan na ng ibang tao ang tricycle driver na pakawalan ng aso pero tumawa lang daw ito. Umabot daw sa 4 na bloke ang biniyahe ng tricycle na napalakahan ng news scooper. Dismayado ang post sa panibagong kasong ito ng pangmamaltrato sa mga hayop. Matatanda ang kamakailan nakakuha rin ng atensyon ng asong ito na itinali sa likod ng sasakyan na papuntang Baguio. Bagaman naiintindihan daw ng post na maaaring hindi nga alam ng tricycle driver na labag sa Animal Welfare Act ng kanyang nagawa, hindi raw ito dahilan para saktan ng aso. An animal will not be able to keep up with ang pace ng makina na kahit na sabihin pong mabagal ang takbo. At saka hindi rin makakapagsalita yung hayop na pagod na siya, na hahapo na siya, or gusto niya nang uminom ng tubig. It's also prone na mabangga siya sa likod. Pinuntahan ng GMA News ang lugar sa Taytay kung saan nakuna ng video. Natagpuan namin ang tricycle driver na nasa video na si Florante de la Cruz. Ipinakita namin sa kanya ang video. Kinumpirma niyang siya nga ang nagmamaneho ng tricycle. Inamin din niyang siya rin ang nagtali sa aso. Pero paliwanag niya, itinali raw niya ito sa pagnanais na makilala ito ng may-ari dahil pagala-gala raw ito. Tinali ko siya para makita po siya ng may-ari sa likod. Hindi ko na po siya pwedeng isakay sa loob. Baka naman po ako kagatin. Hindi niyo po ba naisip baka mahirapan yung aso, masakal o Naisip ko po yan, kaya po hindi ako tumatakbo ng mabilis. Dahan-dahan lang po ang takbo ko. Pero ayon kay De La Cruz, nakawala rin daw ang aso at nawala na ito. Sinubukan din naming hanapin ang aso pero bigo kami. Pinadalhan na ngayong araw ng post ng written warning si De La Cruz at tuturuan din daw ito ng wastong pagtrato sa mga hayop. Humingi naman ng paumanhin si De La Cruz sa publiko. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo at wala naman po akong masamang iniisip. At ang sa akin lang po, concern lang po ako sa taong mamamayan na baka makadisgrasya yung aso. Kung kayo po ay may nais pa-rescue yung aso, pusa o ng mga ihayop sa inyong lugar, maaari niyo po ito pagbigay alam sa inyong mga City Veterinarian's Office o di kaya i-check ang website ng POS para malaman kung paano ang pwedeng gawin para maprotektahan sila. JP Soriano, nakatutok 24 oras.